Akala mo bang kabisado mo na ang kasaysayan ng Pilipinas? Pues maghanda ka dahil ang mga susunod na impormasyon ay tiyak na hindi mo pa naririnig sa klase o sa libro. Narito ang 12 bagay na hindi mo alam tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam mo bang nung Castilian War, ang mga sundalong Kastila ay hindi puro Europeo? May mga Aztec, Inca at Mayan warriors mula sa Mexico at South America na dinala sa Pilipinas para labanan ang mga Muslim sa Mindanao. At ilan sa kanila, nagkaanak pa sa mga lokal. Ang Laguna Copperplate Inscription ay isang dokumentong isinulat noong taong 900 AD. Mas matanda ito kaysa sa sino mang Kastila na dumating sa Pilipinas. Nakasulat sa Kawi script, may math, batas at konsepto ng utang. Pruweba na advanced na noon ang mga Pilipino. Pinamunuan ng Mexico ang Pilipinas ng mahigit 200 taon. Bago pa direktang pinamahalaan ng Espanya, ang Pilipinas ay bahagi ng Viceroyalty of New Spain na nakabase sa Mexico City. Maraming Kastila sa Pilipinas noon ay Meksikano talaga. Noong panahon ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Brunei, ang mga Muslim warriors sa Pilipinas ay may indirect support mula sa Ottoman Empire. Nagpadala sila ng mga Turko at Muslim traders sa Sulu bilang suporta sa Islamic resistance. Oo, hindi lang Mindanao. Ang Sultanato ng Sulu ay minsang kinilala ng British at Dutch bilang may-ari ng Eastern Sabah sa Borneo. Hanggang ngayon, buhay pa ang kasunduan ng upa ng Malaysia sa mga tagapagmana ng Sultanato. May sariling sistema ng pagsukat at math ang mga ninuno natin. Sa Laguna, copperplate pa lang, makikita mo na ang mga lumang Pilipino ay may konsepto ng batas, pera, timbang at halaga ng ginto. Hindi lang basta barter o palitan, may standardized economic system na. May bayan sa Mindoro na tinawag na May ng mga Inchik noong 1220. Noong 1225, isinulat ng isang Chinese customs officer ang tungkol sa bansang May sa isang dokumentong tinawag na Jufanji. Inilarawan niya ang mga taga-May bilang tapat sa kalakalan, may ginto at perlas, at abala sa internasyonal na trade. May mga Muslim na pinuno sa Luzon bago dumating ang Espanyol. Bago ang Kastila, ang Maynila ay pinamumunuan ng Muslim dato gaya ni Raja Sulaiman. May masjid, batas Islamiko, at koneksyon sa Brunei. Hindi lang Mindanao ang Muslim noong panahong iyon. Pati Luzon, si Lapu-Lapu ay hindi warrior chief lang, isa siyang dato sa sultanato. Si Lapu-Lapu ay hindi lang bayani ng Mactan. Siya ay isang dato na parte ng isang mas malaking estrukturang